Matapos bigyan ng mahinang atake ni Chu Ziyu ang elder ng Chu family ay kanya naman itong inapakan. Samantalang mayroon naman babae ang umagaw sa pansin ng ating bida dahil sinabi nito sa elder ng Chu family na kaya raw niya pinatay ang kanyang mga magulang dahil gusto niyang makuha ang Jishui treasure. Ang nagsasalita pala na babae ay si An Qi, dagdag pa niya na mayroong galit na tono, na ang kalangitan raw ay mayroong mga mata, dahil dinala niya dito ang Holy Sun upang bigyan sila ng hustisya. Kaya simula ngayon, ito na ang kanyang katapusan. Sa sobrang galit ni An Qi sa elder ng Chu family ay tuluyan na nga niya na inapakan ang ulo nito na nagdulot ng pagkasawi ng kanyang buhay. Dahil sa pagkamatay ng elder ng Chu family ay napalingon naman si Chu Ziyu sa kanyang itaas dahil mabilis na sumugod sa kanya itong walang utak na kabilang sa Chu family na kanyang pinagmumura si Chu Ziyu dahil masyado raw itong mapangahas upang manggulo dito sa kanilang Chu family. Ngunit nakaramdam naman ng pagkabahala si Chu Ziyu dahil pagtingin niya kung nasaan si An Qi ay bihag na ito ng isa pang lalaki, habang bihag ng isang lalaki si An Qi ay sinigawan ng walang utak na kabilang sa Chu family si An Qi na paano raw ito naglakas na loob upang kanyang patayin ang kanyang ama. Samantalang seryoso naman na nagsaad si Chu Ziyu sa isang lalaki na pakawalan raw niya si An Qi, kung hindi raw ito susunod sa kanyang mga inutos ay mapipilitan siya na kanya siyang patayin. Ngunit bigla naman na lumapit sa kanya ang manager ng Jubao Tower at ito ay nagmamakaawa sa ating bida na huwag raw niya itong gawin sa Chu family, dahil ang ancestor daw ng Chu family ay isa sa nagtatag ng Taisu Holy Ground, kung kaya maari bang kanya na lang itong isaalang-alang. Pero sa isip-isip naman itong matabang manager ng Jubao Tower habang pinapawisan na ang dahilan daw kaya siya makapangyarihan dito sa Lanxing City ay dahil sinusuportahan siya ng Chu family. Kung mawawasak raw itong Chu family ay ang ibig sabihin lang nito ay katapusan na din niya. Ngunit nabigla naman ang dalawa dahil sumali na si Luo Qingyu sa kaganapan dahil agaran niyang sinakal ang dalawa na kanyang binyantaan na huwag raw silang kumilos kung hindi mapipilitan siyang putulin ang kanilang mga ulo. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglaan na lang dumating sila Meng Dai at ang Tianjian Peak Master na si Liu Ziyu at maging ang Tianxing Master na si Tianjin. Sinaad pa ni Tianjin kay Chu Ziyu na kung maaari raw ba nabigyan niya ng awa ang Chu family. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na pati din daw ang kanyang master ay pumunta dito, at mas lalo din siyang gumanda at nagiging masagana pagkatapos ng ilang araw na hindi sila nagkita. Sabay tinawag ni Chu Ziyu ang pansin ng kanyang master na nakangiti niya itong sinabihan na masyado raw niya siyang na-miss din daw ba siya ng kanyang master. Pero makikita lang naman si Meng Dai na hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang manyakol na disciple, na kanyang iniisip na bakit nagbigay ito sa kanya ng mga matatamis na mga salita. Kasabay nito ay lumapit sa kanya si Chu Ziyu na kanyang sinaad kay Meng Dai na sa tagal raw nilang dalawa na hindi nagkita ay nakaramdam siya ng pagkalungkot sa pangungulila sa kanyang master, pero sinaad lang naman sa kanya ni Meng Dai na kung alam raw ba niya kung ano itong kanyang pinasok na malaking gulo para sa kanya. Matapos dito ay binigyan na nga ng sermon ni Meng Dai ang Chu family na ganito na raw ba talaga kalugmok ang Chu family para lang kumuha ng mga kayamanan, at paano din daw makapagyabang ang Taisu Holy Ground sa ilalim ng langit kung hahayaan lang nila sila na hindi bigyan ng kaparusahan. Nagsalita naman sa kanila si Tianjin, na siya na raw ang bahala sa ibang mga gulo na ibinigay ng Chu family, samantalang sinabihan naman ni Liu Ziyu ang ating bida na bumalik na raw ito sa Taisu Holy Ground kasama ang kanyang master dahil ang kanilang Holy Master ay hinahanap ang kanyang presensya. Sa sinabi ni Liu Ziyu ay pinasangayunan naman ito ni Chu Ziyu, na kanya siyang sinagot na kung ganoon raw ay mauna na silang umalis ng kanyang master, pero sa isip-isip naman nito ay masyado itong natuwa dahil sa wakas ay makakabalik na siya sa Taisu Holy Ground, kanya na namang matitikman itong kanyang master. Habang naglalakad ang dalawa upang makaalis na sa lugar ay makikita naman ang Jubao Tower manager na masyadong nanginginig sa takot. Ngunit mas lalo siyang nagulantang dahil sinabi ni Chu Ziyu sa mga Pickmaster na tutal sila ay nag-imbestiga dito sa Chu family, paano na lang kaya na kanila din isali sa pag-imbestiga itong Jubao Tower. Ngunit mahahalata naman habang silang dalawa ay naglalakad upang makaalis na sa lugar ay nakahawak ang kamay ng ating bida sa bandang ilalim sa likod ng kanyang master. Siguro hindi na ito makapaghihintay na kanya ng matikman ang kanyang master kapag nakabalik na sila sa Taisu Holy Ground. Dahil sa pinaggagawa ng ating manyakol na bida ay inis na sinabihan siya ni Meng Dai na kung saan raw ba nakahawak itong kanyang kamay, nakangiti lang naman na humingi ng patawad si Chu Ziyu sa kanyang master dahil hindi niya namalayan na mali raw pala ang kanyang nahawakan. Kasabay nito ay muli na naman na binigyan ng matatamis na salita ni Chu Ziyu ang kanyang master dahil gabi-gabi raw niyang napanaginipan ang kanyang master noong wala siya sa Taisu Holy Ground,
Pero namumula lang naman ang mukha ni Meng Dai na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na alisin raw niya ang kanyang maruming kamay. Ngunit sinaad lang naman sa kanya ni Chu Ziyu na hindi na raw siya makapaghintay na kanila nang sisimulan ng kanyang master ang madalas nila na ginagawa sa kwarto. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga ang dalawa sa Taisu Holy Ground, pero makikita pa rin ang kamay ni Chu Ziyu na hindi pa rin naalis sa bandang likod ng kanyang master. Sinaad pa niya sa kanyang master na sa ngayon raw ay kinakailangan muna niyang makipagkita sa kanyang sister Wolofei upang kanyang ibalita ang mga nangyari. Pero nainis lang naman si Meng Dai na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na akala raw niya na sasamahan muna niya siya doon sa kanyang silid. Matapos doon ay dumating na nga si Chu Ziyu kung nasaan ang kanyang sister Wolofei at agad niya itong tinawag dahil narinig raw niya na gusto siyang makita ng kanyang sister. Masaya lang naman na tumugon sa kanya si Wolofei na kanya raw narinig na may kasunduan siya sa Chu family. Nakangiti naman na pinasangayunan ni Chu Ziyu ang sinabi sa kanya ng kanyang sister Wolofei dahil ang Chu family raw ay nakagawa ng mga bagay na hindi kanais-nais dahil sa kanilang relasyon sa Taisu Holy Ground, kaya naman sila ay nakapaminsala sa mga inosente, at bilang tugon sa kanila siya ay nagbigay sa kanila ng isang aral. Humingi naman ng patawad sa kanya si Wolofei dahil nabigo daw siya na isaalang-alang ang kanyang panig bago kumilos. Pero hindi raw niya siya sinisisi sa kanyang ginawa dahil alam naman niya na nasa tama ang kanyang motibo doon, at ang Chu family ay naghari sa Lanxing City sa pamamagitan ng kanilang koneksyon sa kanilang Taisu Holy Ground, ngunit hindi naman sila pwedeng parusahan ng direkta para sa ikabubuti ng imahe, at simula ngayon ang pangyayari na ito ay nagsisilbing wastong babala para sa kanila. Kasabay nito ay tinanong ni Chu Ziyu ang kanyang sister Wolofei habang hinawakan niya ang kamay nito, na kung nakagawa raw ba siya ng mga bagay na nagbigay pakinabang sa Taisu Holy Ground, at kung ang kanyang ginawa ay nakapagbibigay pakinabang sa Taisu Holy Ground, ano naman ang ibibigay sa kanya na gantimpala ng kanyang sister para doon. Pero nakangiti lang naman na sinaad ni Wolofei kay Chu Ziyu na saka na lang daw nilang dalawa na pag-usapan ang kanyang gantimpala dahil sa ngayon pagtuunan muna nila ng pansin ang nalalapit na pagbukas ng Tai Chi Ancient Star, at kapag nakapaghanda na raw siya doon ay titingnan niya siya kung talagang handa na siya na lumahok doon. Agad naman itong pinasangayunan ni Chu Ziyu pero huwag daw niyang kakalimutan ang kanyang mga ipinangako sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay makikita si Chu Ziyu na nasa kanyang silid at seryoso siyang nag-cultivate. Kasabay nito ay nag-notice sa kanya ang system na kanyang pinaalam sa host na kanya raw na-detect na ang Xing Secret Technique ay maaaring i-upgrade, kanya raw bang sisimulan ng pag-breakthrough? Tumugon naman si Chu Ziyu sa kanyang system na ngayon na raw mismo ay kanya nang sisimulan ng kanyang pag-breakthrough, at nag-notice na naman ang kanyang system na kanyang binabati ang host dahil napagtagumpayan raw ng host ang pagbuo at pagpapataas ng Xing Secret Technique sa pinakamataas nitong antas. Seryoso naman na tinanong ni Chu Ziyu ang kanyang system na kung ano raw ba ang kanyang ibig sabihin na ang pinakamataas, ngunit nagulat naman si Chu Ziyu dahil napunta siya sa ibang kawalan at napapatanong na lang siya na kung ito raw ba ang River of Time, at itong Xing Secret Technique raw ay tunay na makapangyarihang pamamaraan, at hindi nakakagulat na ang ilog ng panahon ay mayroong malaking impluwensya sa kanyang pag-unlad. Kaya sa ngayon ay kanyang susubukan kung ano ba talaga ang tunay na kakayahan nito. Matapos doon ay lumabas na nga si Chu Ziyu sa kanyang silid at tinanong naman siya ni Violet Luo na kung anong uri raw bang pamamaraan ang kanyang ginamit upang gambalahin ang mga batas ng panahon. Pero makikita naman si Qing Yi na masaya na kanyang binabati ang kanyang Uncle Chu dahil nakabalik na daw ito. Kasabay nito ay nakangiti si Chu Ziyu na kanyang hinahanda ang kanyang bagong natutunan na teknik upang kanyang masubukan. At dito ay makikita si Qing Yi na tumigil sa kanyang pagtakbo papalapit sa ating bida dahil kusang tumigil ang oras dulot ng bagong natutunan ni Chu Ziyu na teknik. Sa may halong tuwa ay nasambit na lang ni Chu Ziyu sa kanyang sarili na hindi raw ito kapanipaniwala dahil ang lahat ay tumigil. Ngayon ay mayroon na siyang kapangyarihan na baguhin ang takbo ng panahon. Ngunit nagulat naman si Chu Ziyu dahil lumapit sa kanya ang kanyang sister Luo at ito ay nagsaad sa kanya na itong kapangyarihan daw na kayang baguhin ng oras ay ang maaari lamang maapektuhan nito ay ang mga cultivator na nasa antas ng Saint King. Sabay kanyang tinanong si Chu Ziyu na kung anong antas na raw ba siya. Tugon naman sa kanya ni Chu Ziyu na masyado raw kahanga-hanga ang kanyang sister Luo dahil kaya niyang harangin ang kanyang teknik na ang pagbabago sa takbo ng oras. At natatawa na lang si Chu Ziyu dahil sinambit sa kanya ng kanyang sister Luo na habang kanya raw siyang tinitingnan ngayon ay gusto niyang putulin ang kanyang katawan upang kanyang matingnan kung ano talaga ang nilalaman nito. Matapos sabihin ni Luo Qingyu ay naging seryoso ang mukha ni Chu Ziyu na kanya siyang tinanong na kung talaga raw ba na kayang maapektuhan nitong kanyang teknik ang mga nasa antas ng Great Saint King.
Iniisip naman ni Violet Luo ang tanong sa kanya ni Chu Ziyu at kanya na lang sinaad kay Chu Ziyu na ito pa raw ang unang beses niyang makakita ng ganitong teknik, at sa lakas raw nitong kanyang teknik ay maaring maapektuhan ang mga Great Saint King, pero kanyang iminumungkahi sa kanya na subukan niya ito sa kanyang master para matiyak niya kung maari bang maapektuhan ang nasa antas ng mga Great Saints. Sagot naman sa kanya ni Chu Ziyu na yun din daw ang kanyang binabalak kanina. Matapos doon ay ipinikit na nga ni Chu Ziyu ang kanyang mga mata upang ibalik ang daloy ng oras, at nang bumalik na ang daloy ng oras ay hinawakan naman ni Chu Ziyu ang ulo ni Qing Yi dahil hindi na raw masama ang kanyang pag-improve sa kanyang cultivation. Masaya pa na sinabi ni Qing Yi sa ating bida na hindi raw siya nagpapabeya noong ginabayan siya ng kanyang Auntie Fei Yan sa kanyang cultivation kaya mabilis tumaas ang kanyang antas. Matapos doon ay bumalik na nga si Chu Ziyu sa loob ng kanyang silid upang kanyang ipagpatuloy ang kanyang pag-cultivate at kanyang iniisip na sa ngayon raw ay kanyang susubukan na makapag-breakthrough galing sa 9 origins patungo sa lesser saint level. Habang si Chu Ziyu ay nag-cultivate upang makapag-breakthrough ay nagsaad naman siya sa kanyang sister Luo gamit ang sound transmission na siya raw ay mag-breakthrough, at baka maaring magkaroon dito ng kakaibang pangyayari mula sa kalangitan. Tumugon naman sa kanya si Violet Luo na huwag raw itong mag-alala dahil walang masamang mangyari dito sa Yunxia Peak kapag siya ay nandito. Matapos ang kanilang pag-uusap ay ipinagpatuloy na nga ni Chu Ziyu ang kanyang pag-cultivate upang makapag-breakthrough, sabay nag-notice ang kanyang system na kanya raw na-detect na ang host ay mag-breakthrough galing sa 9 origins patungo sa lesser saint level, ang kalangitan ay magkakaroon ng anomalya. Dagdag pa sa kanya ng kanyang system na ang 9 origins of Dao ay magpapakita sa loob ng 20 hininga, dito ay makikita na nga ang kalangitan na ito ay bumubuo ng malaking bilog na pinapalibutan ng mga maiitim na mga kidlat, sabay nagbigay ng babala ang system sa ating bida na siya raw ay maghanda. Maging ang mga babae sa Yunxia Peak ay tumingin sa kalangitan na masyadong nagulat na napapatanong na kung ang Holy Sun raw ba ay muli na namang mag-breakthrough. Ang pangyayari raw ngayon ay mas hindi kapanipaniwala kumpara noong nakaraang pag-breakthrough ng Holy Sun at nagtataka din sila kung ano na raw ba ang level ngayon ng Holy Sun. Maging si Mengdai ay kanyang napansin ang pagbabago ng kalangitan na hindi maalis ang kanyang tingin dito. Ito raw ay ang 9 origin na nakahanay, at nagtataka din siya na kung anong teknik raw ba ang nililinang upang maabot ang ganito kataas. Samantalang nagulat naman si Violet Luo sa kanyang nasaksihan dahil ito raw ay ang 5 elemento at ang 9 na pinagmulan na nakahanay, talagang itong si Chu Ziyu ay taglay ang potensyal upang maging isang emperor. Makalipas ang 6 araw ay matagumpay na nga na nakapag-breakthrough si Chu Ziyu galing sa 9 origins patungo sa lesser saint level, at kitang-kita sa buong katawan nito na hindi pa rin humuhupa ang mga apoy at sa kanya naman buong silid ay napupuno ng mga usok. Ngunit sa hindi niya inaasahan dahil pagmulat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang kanyang sister Luo na nakatingin sa kanya na wala man lang suot na mga damit, dahil sa pangyayari na ito ay napasigaw na lang si Chu Ziyu na kanyang sinabihan ang kanyang sister Luo na magkaroon naman daw ito ng kakaunting kahiyan. Hindi raw ba niya nakita na siya ay nakahubad, kahit na ang isang pervert katulad niya ay makakaramdam din ng hindi komportable sa ganitong tingin ng kanyang sister. Ngunit mas lalong nagulantang si Chu Ziyu dahil imbis na umalis ang kanyang sister Luo ay mas lumapit pa ito sa kanya, at nagsaad lang ito sa kanya na wala raw siyang pakialam sa kanyang dangal, at isa pa hindi naman ito ang unang beses na kanyang nakita na siya ay walang damit. Makalipas ang ilang sandali ay nakapagbihis na nga ng damit ang ating bida, sabay kanyang tinanong ang kanyang sister Luo na gaano raw siya katagal nag-breakthrough, tugon naman sa kanya ng kanyang sister Luo na siya raw ay tumagal ng 6 na araw. Nang nalaman niyo ni Chu Ziyu ay nasabi na lang niya na masyado raw matagal ang 6 na araw para sa ganoon na pag-breakthrough. Kasabay nito ay tinawag ni Chu Ziyu si Mu Fei Yan dahil lumapit raw ito sa kanya. Matapos tawagin ni Chu Ziyu si Mu Fei Yan ay mabilis naman itong tumungo sa kanya at kanyang binabati si Chu Ziyu sa kanyang pag-breakthrough dahil siya raw ay nag-advance sa mas mataas na level. Sa ngayon raw ay inaayos niya ang paglinis dito sa buong lugar at sa loob ng isang araw ay magiging katulad na ito ng dati. Dahil sa ginawa ni Mu Fei Yan ay pinupuri ito ng ating bida dahil malaki raw ang kanyang ginawang tulong sa kanya. Bulong na sabi pa ni Mu Fei Yan sa ating bida na gusto na raw niya na tuhugin siya ng Holy Sun ngunit sa kasamaan na palad ay nandito si Senior Luo Qingyu. Pero natuon lang naman ang kanilang pansin kay Violet Luo dahil nagsaad sa kanila si Violet Luo na gawin lang daw nilang dalawa ang kanilang gusto, dahil wala naman siyang pakialam kahit gawin pa nila yon sa kanyang harapan. Samantalang nahihiya na tinanong ni Mu Fei Yan si Luo Qingyu na kung iniinis raw ba siya ng kanyang senior para sabihin ang ganoon na salita, at nagsaad si Chu Ziyu kay Mu Fei Yan na iwan na raw niya sa kanya ang lahat dito,
dahil sa ngayon ay aalis muna siya upang makipagkita sa kanyang master. Sa sinabi ni Chu Ziyu ay napabuntong hininga na lang si Mu Feiyan dahil hindi niya matitikman ang ating bida. Sa pag-alis ni Chu Ziyu ay nagulat si Mu Feiyan sa kanyang nakita dahil si Chu Ziyu ay makakagamit na ng space portal para madali lang makapaglakbay. Nang naglaho na si Chu Ziyu sa kanyang space portal ay nagtanong si Mu Feiyan kay Luo Qingyu na wala raw siyang nakitang pagbabago sa espasyo. Ano raw ba ang teknik ang ginamit ng Holy Sun para dito? Ipinaliwanag naman sa kanya ni Luo Qingyu na sa totoo lang raw hindi lang siya ang hindi makadetect dito. Maging ang Great Saint's King ay hindi din ito malalaman kung hindi nila ito hahanapin. Dagdag pa ni Luo Qingyu na ang pag-abot raw ng ganitong antas ng Xing Secret Technique ay masyadong kahanga-hanga. Matapos doon ay dumating na nga si Chu Ziyu sa Yunxia Peak Master Hall, habang ang dalawang babae naman ay masyadong nagulat sa biglaan na paglitaw sa kanilang harapan ng Holy Sun. Nang nakita ni Chu Ziyu ang dalawang babae na hindi maalis ang kanilang tingin sa kanya ay masyado na lang siyang namangha dahil ang dalawang ito raw ay parehas na maganda. Ganito ba talaga ang mga disciples na mga babae dito sa Yunxia Peak? At naglakad na nga si Chu Ziyu sa harapan ng dalawang babae at masyado niyang nagustuhan ang pinag-usapan nitong dalawang babae dahil kanilang pinag-usapan na napansin daw ng Holy Sun ang kanilang mga kasuutan. Ayon pa ng isa na huwag na daw silang mag-alala sa kanilang kasuutan dahil nakita naman daw nila ang ngiti ng Holy Sun na kanyang nagustuhan ang kanilang kasuutan. Nahihiya pa na tinanong ng isang babae sa kanyang kasama na paano raw niya naisip ang ganitong kasuutan na maaring makatawag ng pansin ng Holy Sun. Mayabang pa na ipinaliwanag ng isa na nakita raw niya ang kanilang Peak Master na ganito ang kanyang isinuot kung kaya gumawa din siya ng ganitong kasuutan katulad ng kanilang Peak Master. Matapos doon ay pumasok na nga si Chu Ziyu kung saan ang silid ng kanyang master, at masaya pa niya na tinawag ang pansin nito. Naiinis lang naman na tinanong ni Mengday ang ating bida na kung ano raw ba ang kanyang kinakailangan bakit siya pumunta dito. Sambit naman sa kanya ni Chu Ziyu na pumunta raw siya dito upang makipag-sparring sa kanyang master. Ngunit ang pagkaintindi ni Mengday na pumunta dito ang kanyang disciple upang muli na naman siyang tuhugin. Kaya kanya itong sinigawan na kung wala raw ba itong sinasantong oras dahil sa ganitong sikat ng araw ay gusto pa niya na gawin nilang dalawa ang madalas nilang ginagawa. Sa sinabi ni Mengday ay naguguluhan si Chu Ziyu kung ano raw ba ang pagkaintindi ng kanyang master sa kanyang sinabi, at nanginginig niyang tinanong ang kanyang master na kung ano raw ba ang gagawin sa kanya ng kanyang master. Nang napagtanto ni Mengday na mali pala ang kanyang pagkaintindi sa ibig sabihin ni Chu Ziyu ay namumula ang kanyang mukha na nakaramdam ng pagkahiya sa kanyang nagawa na hindi na alam kung ano ang kanyang sasabihin. Ngunit nabigla naman si Chu Ziyu dahil naglakad sa kanyang harapan si Mengday na kanya siyang sinabihan na magmadali na daw sila at kanila nang sisimulan ang madalas nila na ginagawa sa kama. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Mengday na mas lalo siyang nakaramdam ng hiya dahil pinigilan siya ni Chu Ziyu na kanilang gawin ang bagay na yon. Huwag daw magmadali ang kanyang master para sa ganoon na bagay. Kasabay nito ay naiinis na tinanong ni Mengday si Chu Ziyu na kung ano raw ba talaga ang kanyang problema. Di ba ganoon naman talaga ang kanyang pinunta dito sa kanyang silid? Sambit pa ni Chu Ziyu sa kanya na kung iniisip ba talaga ng kanyang master na pumunta siya dito upang silang dalawa ay gumawa ng ganoon. Mali raw ang pagkaintindi ng kanyang master. Sa paliwanag ni Chu Ziyu ay hindi nakapagsalita si Mengday na namumula ang kanyang mukha na masyadong nagtataka sa ikinilos ng kanyang manyakol na disciple. Na kanyang iniisip na siguro hindi na siya gusto nitong kanyang disciple, sabay kanyang sinigawan si Chu Ziyu na kung inaakala raw ba niya na iniisip niya ang ganoon na bagay, at bakit din ba ayaw niyang gawin ngayon ang madalas nilang ginagawa. Siguro ayaw na niya sa kanya kaya ganito ang kanyang ikinikilos, sa ganitong sitwasyon ay mas mabuti pa na kanya na lang siyang papatayin. Sambit naman sa kanya ni Chu Ziyu na sa tingin raw niya mali lang ang pagkakaintindi dito ng kanyang master, kung kaya kanya siyang sinisisi dito, tingnan daw muna ng kanyang master ang kanyang sarili. Sumagot lang naman sa kanya si Mengday na kung ano din daw ang kanyang pinagsasabi na mali ang kanyang pagkaintindi. Huwag raw itong magsalita ng walang kwentang bagay. Dahil giniit pa rin ni Mengday na siya ang tama, ay wala nang nagawa si Chu Ziyu kung hindi kanya nalang aminin na siya ang nagkamali sa kanilang dalawa. Saad pa ni Chu Ziyu sa kanya na masaya na raw ba ang kanyang master na inamin na niya ang kanyang pagkamali. Sabay ipinaalam ni Chu Ziyu sa kanyang master na ang kanya raw cultivation ngayon ay tumaas, kaya kinakailangan niya ngayon na makipaglaban sa kanyang master upang kanyang malaman kung ano na ang kanyang lakas. Papayag raw ba ang kanyang master sa kanyang kahilingan sa kanya? Sinagot lang naman siya ni Mengday na masyado daw talaga siyang arogante dahil naglakas pa ito ng loob na kanya siyang haminin.
Sa isip-isip naman ni Meng Dai na pagkakataon na daw niya ngayon na kanyang turuan ng leksyon itong kanyang manyakol na disciple, matapos doon ay pumayag na si Meng Dai na maglaban silang dalawa ni Chu Ziyu upang kanilang malaman kung ano na talaga ang kanyang lakas ngayon. Sinaad naman sa kanya ni Chu Ziyu na kung dito daw sila maglalaban sa Taisu Holy Ground ay baka malaki ang masisira dito sa Yunxia Peak, ano na lang kaya na doon na lang sila maglaban sa loob ng Void. Sa minungkahi ni Chu Ziyu ay tinanong siya ni Meng Dai na sigurado raw ba siya na doon sila maglalaban sa loob ng Void kahit ganito pa lang ang kanyang level. Makalipas ang ilang sandali ay nakapasok na silang dalawa sa loob ng Void upang kanila nang simulan ang kanilang laban. Habang si Meng Dai ay masyadong nagtataka kung paano raw ba ito nagawa ni Chu Ziyu na kanyang mabuksan ang Void, sabay nagtanong si Meng Dai kay Chu Ziyu na talaga raw ba na kanya nang nauunawaan ang mga batas dahil kanya pa rin nararamdaman sa kanyang aura na nasa antas pa siya ng godly skill stage, o baka kanya nang naabot ang level ng isang saint. Tugon lang naman sa kanya ni Chu Ziyu na hindi naman daw ganoon, dahil mas naunawaan lang niya ang patungkol sa Xing Secret Technique. At nakangiti pang sinaad ni Chu Ziyu sa kanyang master na mag-ingat raw ito sa kanilang gaganapin na laban. Matapos magsalita si Chu Ziyu ay agad niyang ginamit ang kanyang Xing Secret Technique upang makalayo sa kanyang master. Sa nakita ni Meng Dai ay masyado siyang nagulat dahil hindi raw niya inaasahan na ganito daw pala kamakapangyarihan itong teknik na ginamit ni Chu Ziyu. Kasabay nito ay tinawag ni Chu Ziyu ang pansin ng kanyang master dahil huwag raw itong tumunganga lang sa kanyang kinatatayuan, tingnan raw niya ang kanyang ibibigay sa kanya na atake. Agaran din naman na ipinalabas ni Meng Dai ang kanyang espada, sambit pa niya kay Chu Ziyu na sa ngayon raw ay kanya siyang tuturuan ng leksyon. Dahil doon ay madali lang winasak ni Meng Dai ang ginawang atake sa kanya ni Chu Ziyu, at natatawa pa na sinabihan siya ni Chu Ziyu na tama raw ang gagawin ng kanyang master, dahil dapat kanyang ibuhos ang kanyang lakas para sa kanilang laban. Kasabay nito ay ginamit ni Chu Ziyu ang kanyang pump technique para pang-atake sa kanyang master. Pero sa hindi niya inaasahan dahil madali lang siyang tumilapo nang tumama sa kanya ang atake sa kanya ng kanyang master. At natatawa pang sinaad sa kanya ni Meng Dai na talagang ang kanyang katawan raw ay masyadong matibay. Iniisip naman ni Chu Ziyu na ang sandata raw ng kanyang master ay talagang makapangyarihan dahil nagawa niyang punitin ang balat ng kanyang sacred constitution, at huwag daw sanang sumuko ang kanyang master dahil kailangan pa niyang malaman kung gaano na siya ngayon kamakapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali ay halos hindi na makita ang kanilang mga imahe sa kanilang laban dahil sa sobra nilang bilis. Samantalang masaya naman si Violet Lu na kanyang pinapanood ang dalawa na naglalaban, at kanya na lang nasabi na ang lakas daw ni Chu Ziyu matapos mag-breakthrough ay tumaas ng higit pa sa 10 beses. Tumugon naman sa kanya si White Luo na ang pagtaas raw ng lakas ni Chu Ziyu ay parang abnormal dahil hindi siya matalo-talo ni Chi Meng Dai kung hindi siya gagamit ng mataas na antas na teknik. Dagdag pa niya na ang kapangyarihan daw ni Chu Ziyu ay lumago ng husto, maging ang nasa antas ng Great Saints ay hindi siya mapipigilan, at huwag din nilang kalimutan na ang congenital treasure ay si Chu Ziyu. Pero maganda na raw ito dahil kapag malaya na si Chu Ziyu laban sa mga banta ng mga Great Saints ay maaari na nilang pagtuunan ang kanilang sariling cultivation. Sa kabilang banda naman ay makikita din dito si Wallo Fei na naliligo at masaya niyang tinitingnan si Chu Ziyu na nakikipaglaban sa kanyang master, at sa kanyang nakita ay nasabi na lang niya na kapag napalabas na daw ni Chu Ziyu ang kanyang totoong potensyal ay sa hinaharap ang kanilang Taisu Holy Ground ay lalago pa ng husto.